Romeo POV. Walang kaalam-alam si Princess na may mga matang lumuluha habang nakatunghay sa bangkay ng grandma niya. Patawarin mo ko, ma. Umiiyak na sambit ni Romeo habang nakatitig sa grandma niya. Hindi siya makilala ng kahit na sino't naka-pure black siya at nakasuot pa ng black na sombrero at nakaitim. Mahal na mahal kita, ma. Patawad kung wala akong sa tabi mo noong. Napayuko siya tahimik na humikbi. Sobrang sakit sa dibdib ng matagal niyang kasama sa buhay ay mawawala nang wala siya sa tabi nito. Huwag ka mag-alala, ma. Kahit hindi mo ko tunay na apo at hindi ako totoong Rivas, hindi ko pababayaan si Princess. Tutulungan ko siya na tumayo sa sarili niyang mga paa. Kailangan niyang ilabas ang dugong pagka-Rivas dahil yun ang nararapat. Kung meron mang may karapatang humawak sa kumpanya, si Bunso yun, ma. At naniniwala kung kakayanin niya ito. Nagpuno siya ng luha sa mga mata. Patawarin mo ko, ma. Patawarin mong mga magulang ko. Kung dahil sa kanila, maagang nawalang anak mo. Umupo ako malayo sa mga tao. Palihim kong sinulyapan ng kapatid. Sobrang sakit na makitang labis tong nasasaktan. Kailangan mong maging matatag kahit wala ako, Bunso. Kailangan mong masaktan upang maging matapang. Kitang-kita kong paghikbi nito. Hindi naman kita pababayaan kahit malayo na ako. May mga tao ako ipapadala upang tulungan ka. Kahit na malayo na ako, Princess, palagi kitang papasubaybayan. Dahil napamahal ka na sa akin, hindi magbabago. Ikaw ang nag-iisang kapatid ko, ang prinsesa ng buhay ko. Isang sulyap pa bago ko tuluyang lumabas sa malaking bulwagan na yun. Kapag handa ka na, Bunso, saka muling magtatagpo ang landas natin. Sana nga lang walang magbabago sa Princess Celine Rivas na nakilala ko. Pasakay na ako sa sakyan nang bigla ko matigilan. Alam kong ikaw yan. Draco, hindi ako kumilos. Nanatili ako nakatalikod dito. Paano mo natitiis ang kapatid mo? Alam mong kailangan ka niya. Alam mong inaasahan ka niya na magpapakita ka. Gumalaw ang pangako. Hindi niya ako kinausap. Hindi niya ako pinalapit. Napalunok ako na maramdaman ang sakit sa boses ng kaibigan. Hindi ako ang kailangan niya, Romeo. Ikaw ang kailangan niya. Huwag mo namang tiisin ang ganitong kapatid mo. Alam mo na mahal ka ng asawa ko. Alam mo at ramdam ko na ramdam mo na hindi nagbagong pagtingin sa'yo ng asawa ko. Kahit na hindi ka totoong Rivas, ikaw pa rin ang Kuya Romeo niya, ang magpoprotekta sa kanya, ang laging nasa tabi niya, lalo na ngayon na kailangan niya ng paghuhugutan ng lakas. Tumulong luha sa mga mata ko, parang sinasakal ang leeg ko. Hindi ako ang hinahanap niya sa pagkakataong ito, kundi ikaw. Kailangan ka niya, Romeo. Huwag mo naman iwan ang kapatid mo sa ganitong sitwasyon. Gusto mo ba talaga si Celine na nakikitang nahihirapan? Doon ako humarap, pansin kong lungkot sa mga mata nito. Kailangan niyang masaktan para maging matapang siya. Isa siyang Rivas at wala sa dugo ng mga Rivas na mahihina. Kaya hayaan mo siya na magkakaganito. Inisasalungat ni Draco sa sasabihin ko. Wala bang ibang paraan para maging matatag ang asawa ko sa paraang hindi siya nasasaktan? Bigla ko natahimik. Alam ko ang ginagawa ko. Tumigas sa mukha nito. Lagi na lang siyang mahina, naghahanap ng makakasaklolo. Paano natin malalaman na nananalaytay ang dugong Rivas sa kanya? May mga bagay na kailangan nating subukin para malaman kung matatag o hindi. At yun ang gusto kong makita sa kapatid ko. Nanatiling magkasalubong ang kilay ni Draco. Babae lang siya. Dumiin ang pananalita nito. Nilabanan ko naman ang pagtitig nito sa akin. Isa siyang Rivas, pagpapaalala ko dito. Sandaling katahimikan, humugot ako ng buntong hininga tumingin sa kawalan. Ikaw nang bahala sa kanya. Alam kong ikaw ang higit na kailangan niya. Huwag mo siyang pababayaan. Papasok na sana ako sa loob ng sasakyan nang magsalita ito ulit. Iiwan mo talagang kapatid mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Draco. Masasaktan siya ng labis, Romeo. Tumigas ang pagkakabigkas ko nito. Nilingon ko to. Paano pang kumpanya? Hindi niya kakayanin. Kakayanin niya. Dahil isa siyang Rivas. Wala siyang kaalam-alam. May mga taong magtuturo sa kanya. Doon ito napahinto. Nagtatanong ang mga mata ni Draco. Doon ko to nilapitan. Sa kabila ng paglayo ko, hindi ko siya pababayaan. Lumunok to. Pero bakit kailangan mong lumayo? Isa ka pa ring Rivas. Umiwas ako ng tingin dito. Dahil kahihiyan na mga ginawa ng totoong mga magulang ko. Gusto ko munang magpakalayo-layo. Tinapi ko ito sa balikat. Huwag mong pabayaan ang kapatid ko. Umaasa akong mababalitaan kung maayos ng pagsasama ninyong dalawa. Tumalikod na ako.
Bro, humarap ako nang yakapin ako ni Draco. Salamat dahil hindi ka nagtanim ng galit sa asawa ko kahit hindi kayo tunay na magkadugo. Sinisigurado ko sa'yo, hahanapin ka pa rin ng kapatid mo. Uminit ang mga mata ko, napaluhan naman si Draco nang papalayo ng sasakyan ng kaibigan. Dugo lang talagang hindi magkatugma sa magkapatid, pero ang puso ng mga to ay isa lang ang nararamdaman. Busilak at walang kapintasan. Sa kabila ng lumaki to sa karangyaan sa pamilyang Rivas, pinili pa rin itong umalis at magpakalayo-layo. Sobra akong humanga sa kaibigan dahil hindi man lang ito nang hinayang na iwanan ang kayamanan ng mga Rivas. Hinayaan ko itong umalis dahil alam kong mapapahilom ito ng sugat sa puso niya. At alam ko kapag handa ng magkapatid, magtatagpo at makakasama rin ang mga ito. Dahil natitiyak ko nga hanapin to ng asawa ko. Sa muling pagkikita bro. Celine's POV. Paalam grandma, mahal na mahal kita. Habang binababa ang coffee nito sa lupa, napapalibutan naman ako ng mga tauhan. Nagsuot ako ng black sunglasses upang maitagong labis na pamamaga ng mga mata ko. Marami pa ring dumalo, kanya-kanyang hikbian, bulong-bulungan. Hindi ko ring pinahintulutang makalapit ang mga reporters na naghahanap ng pagkakataon upang makausap ako. Sunod-sunod akong napahagulhol ng lagyan na ng lupa ang coffee ng grandma ko. Tanging ang mayordoma ang nakayakap sa akin. Grandma, hinawakan kong dibdib ko. Sobrang sakit. Hanggang ngayon, hindi ko nasilayan ang mukha ng kapatid. Talagang hindi to sumipot, hindi nagpakita. Talagang iniwanan na ako nito. Lumipas ang minuto, kanya-kanyang nagsialisa ng mga tao. Hanggang sa maramdaman kong tahimik ng buong kapaligiran. Ramdam kong nasa paligid lang ang sandamakmak na tauhan ko. Mula nang mamatay ang grandma at hindi na magpakita ang kapatid ko, hindi ko hinayaan na may makalapit sa akin. Alam kong alam na ng buong mundo na ako na lang natitirang Rivas. At kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong panindigan ang ipinangako sa grandma. Niingatan kong ari-arian ng mga Rivas. Napaluhod ako at doon ako umiyak ng umiyak. Humikbi ako ng sunod-sunod. Napapaiyak na rin ang mayordoma na nakaalali lang sa akin. Tama na, senyorita. Hinaplos itong likuran ko. Kailangan na nating umalis. Halos pabulong nito. Hinang-hinang katawan ko at halos nanginginig ako sa pag-iyak. Tumayo ako at inayos ang sarili. Sa meryosang mukha at muling nilagay ang sunglasses sa mga mata ko. Mabagal akong makbang papalayo sa puntod ng grandma ko. Napapalibutan ako ng mga tauhan na isang boses ang marinig ko. Baby, bigla ako napalingon. Draco, nandun din ang pamilya nito. Lahat sila nakayuko, maliban sa asawa ko. Napakalungkot ng mga mata ni Draco. Kitang-kita kong pangungulila nito. Dumaloy ang luha sa mga mata ko, ngunit kaagad ko ninyong pinunasan. Walang imik na nagpatuloy akong lumakad. Patawarin mo ko, asawa ko, pero sa pagkakataong ito, kailangan kong tumayo sa sariling mga paa na walang ibang taong tumutulong sa akin. Lagi naman ako naiiwang mag-isa sa mga oras na nagdaranas ako ng mga pagsubok. Kaya sa pagkakataong ito, tatayo ako na mag-isa. Pwede ba tayong mag-usap? Napahinto ako ng gumaralgal ang boses nito. Nahihirapan akong lumunok. Pati asawa ko, nadadamay sa nararamdaman ko ngayon. Muli ko tong nilingon, namumulan ng mga mata nito. Hindi ako nakatiis, nilapitan ko to, ngunit nasa pagitan kong dalawang tauhan. Hayaan mo muna ako, pansin kong sakit na dumaloy sa mga mata nito. Pinilit kong hindi tumulong mga luha sa mga mata ko. Kailangan ko maipakita rito na kaya ko mag-isa kahit na wala ito sa tabi ko. Gusto ko na munang mapag-isa at saka ito tinalikuran. Kapag kailangan mo na ako, sabihin mo lang ha, agad-agad kitang pupuntahan. Lagi mong tatandaan baby na lagi lang ako nandito para sa'yo. Napahikpi ako habang tuloy-tuloy na lumakad. Ramdam kong sakit na nararamdaman nito, pero sana maintindihan ako nito. Sa mga araw na to, hindi na simpleng nakaatang sa akin. Malaking responsibility naghihintay sa akin. Mga taong umaasa sa akin. Kailangan ko na munang unahin ang responsibilities ng isang Rivas. Alam kong kayang-kaya ko nitong tulungan. Napakadali lang para ditong lahat. Pero kung gagawin ko yon, mawawala ng saysay ang pagiging isang Rivas ko. Kailangan kong may pakita kila mommy at daddy at sa grandma ko na kahit mag-isa akong lumalaban ngayon, may papakita ko sa mga to na kaya kong ingatan na talaga ng kayamanang iniwan nila sa akin. Alam kong napakahina ko dahil napakalambot ng puso ko. Pero sa pagkakataong ito may kailangan akong baguhin. Hindi ako maaring lalambot-lambot.
Kailangan kong maipakita sa mga tao na deserve kong humawak ng isang napakalaking kumpanya ng mga Rivas kahit na babae lamang ako. Nakasakay na ako sa sakyan nang makita ko na kayuko pa rin ang asawa ko. Dinaluhan naman to ng pamilya. Mahal na mahal kita, asawa ko. Walang nagbago. Pangako kapag kaya ko na, ako mismong lalapit sa'yo. Hayaan mo muna ako sa ngayon na mapatunayan kung kaya ko ring lumaban. Kahit wala ka sa tabi ko. Pag-iwas ko ng tingin. Biglang may nahagipang mga mata ko para bang may nakatayo sa hindi kalayuan sa puntod ni Grandma. Ngunit pagkurap ko, nawala na lang bigla. Bigla ko napasandig sa upuan at pinikit ang mga mata. Ramdam ko ang matinding pagod. Bumagsak din ang pangangatawan ko sa sobrang stress. Lumipas ang 2 linggo. Senyorita Princess, nasa ibaba na po si Atty. Zorin. Pakisabing umakyat sa library ko. Masusunod, senyorita. At saka itong malis. Pinakatitigan ko ang anak ko hanggang sa tumayo na ako. Kayo na munang bahala sa anak ko. Opo, senyorita Princess, sabay ng dalawa. 2 yayang kinuha ko para sa anak ko, para siguradong hindi nila mapapabayaan ang anak ko. Ilang minuto nang pumasok si attorney sa library. Nakipagkamay ako dito. Parang si Doña Luisa lang ang nasa harap ko. At bahagya itong ngumiti. Nalungkot na naman ang puso ko nang tumikim ito nilabas ang ilang papeles. Ito ang manang iniwan sa'yo ng grandma mo. At ito naman ang iniwan ng mommy at daddy mo. Isa-isa ko yung tinignan. Lahat ng properties na nakasulat dyan ay pag-aari mo na, Ma'am Rivas. At talagang lalaki ang mga mata ko. Bukod sa kumpanya sa kayamanang nasa loob ng mansyon ni Grandma, ang dami pa pala talagang negosyong nakapangalan sa akin. Malls, beach resort, restaurants, hotels, condominiums, apartments, expensive cars, coffee shops, mansions, islands, planes at iba pa. Halos malula ako sa dami ng negosyo ng mga Rivas. Buong mundo napapalibutan ng mga negosyo ng mga Rivas. Kaya pala ganito sila katanyag at kayaman. Kahit na alam kong napakayaman ng angkan namin, talagang tinayuan pa rin ako ng balahibo. Bigla akong napalunok. At yun naman ang sa kapatid mong si Sir Romeo. Nanginig ang kamay ko ng damputin kong papeles. Tinignan ko isa-isang para sa kapatid ko. Halos magkapareho lang mga pag-aari namin. Ngunit ang pagkakaiba, nakapangalan na ito sa kapatid ko. Salamat, Grandma. Hindi mo pinagdamutan si Kuya. Nakapangalan kasi sa kapatid kong kumpanya kung saan ito nananatili. Tsaka hindi pa ito alam ni Kuya. Nakapangalan pa kasi yon sa mga Rivas pero ngayon mapupunta na kay Kuya at nakasulat yon sa papeles na hawak-hawak ko. Tumikim ako tumingin kay attorney. Ngayon ako nang may hawak na mga ari-arian ng mga Rivas. Nakatingin lang ito sa akin. May ipapabago ako sa iyo, attorney. Bahagya itong nagulat. Sabihin mo lang, Ma'am Princess. Dinampot ko ang papeles na nakasaado ng lahat na mapupunta sa akin. Gusto kong hatiin anuman ang meron sa malaking mansyon. Gusto kong ibigay sa kapatid kong si Kuya Romeo ang kalahati ng kayamanan ng mga Rivas. Gulat itong napasinghap. Hindi makapaniwala. Bigla itong napalunok. Kumunot ang noo ko ng umiling-iling ito. Hindi kasi lingid dito ang kayamanang nakatago sa loob ng malaking mansyon. Pasensya ka na, Ma'am Princess, pero hindi ko magagawang bagay na yan. Akmang magsasalita ako nang ibigay nito sa akin ng isang papel. Sulat kamay ng grandma ko. Nakasuod doon na hindi ko pwedeng ibigay ang kayamanang nakatago sa malaking mansyon kung hindi ito dugong Rivas. Mapupunta lamang daw yon sa magiging anak ko at sa magiging anak ng mga ito. Biglang nanakit ang ulo ko. Paano ito nagawa ni grandma kay Kuya? Hanggang isang sulat pang ibinigay ni attorney. Alam kong mangyayari ang bagay na ito, Apo, dahil may busilak ang puso. Pero ang kayamanang binigay ko sa iyo ay nanggaling pa sa kanunuan natin at isang pangakong binitawan sa kayamanang yon at mapupunta lamang yon sa totoong Rivas. Sa dugong Rivas, ang kayamanang binigay ko sa kapatid mo ay labis-labis na. Bigla ko nabitawan ng papel, umiling ako. Seryoso kong tinitigan si attorney. Wala na si Grandma, attorney, at alam kong alam mo na ako nang masusunod dito dahil ibinigay ng lahat ng ito sa akin. Napalunok ito sa bayo ko. Gusto kong hatiin ang kaya. May hindi ka nalalaman, Ma'am Princess. Bigla akong natigilan. Pumunta sa akin ang kapatid mo noon at tinanggihan niyang lahat ng pamana na ibinigay sa kanya ng grandma niyo. Wala siyang kinuha kahit isa. Biglang namulang buong mukha ko, kumabog ng malakas ang dibdib ko. At isang sulat ang iniwan sa akin upang ibigay sa'yo. Nanginginig na inabot kong maliit na papel. Mahal kong bunso. Patawarin mo sanang kuya mo kung iniwan kita sa mga panahong kailangan na kailangan mo ng karamay.
Gusto ko magpakatatag ka kahit na wala ako sa tabi mo. At kung masama ang loob mo na hindi ako pumunta sa burol ni Grandma, nandun ako bunso. Pumunta rin ako ng mansyon. Hindi na kita nilapitan pat labis akong nahihiya sa mga nagawa ng totoong mga magulang ko sa'yo. Nang dahil sa kanila, maagang nawala ang totoong mga magulang mo. Sana dumating ang araw na mapatawad mo sila, bunso. At bilang panghingi ng tawad, hindi ko tinatanggap ang lahat ng pamana sa akin. Masaya na ako at labis na nagpapasalamat kina mommy at pinalaki nila ako ng maayos ang kalagayan sa piling nila. Sapat na yun, bunso. Ikaw lang ang dapat na makinabang ng lahat ng yan dahil ikaw lang ang tunay na Rivas. Huwag mo kong alalahanin, princess ko. Mag-iingat kang palagi. Mahal na mahal ka ni kuya. Kung muli man tayong magkikita, sana matatag ka na. Bigla ako napahikbi. Bakit palagi na lang nila akong pinapaiyak, iniiwanan? Ang sama mo, kuya. Bakit mo to nagawa? Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na makausap ka? Iiwan niyo na ako, attorney. Saka na tayo mag-usap. Napahagulhol ako pagkalabas nito. Kung alam lang ng kapatid ko, matagal ko nang napatawad ang itay at ang inay ko. Draco POV. 5 months later. Handa ka na bang makita siya? Tanong ni Jimmy. Nasa opisina kami ng mga oras na yon. Bigla naman ako napatulala sa tanong nito. 5 buwan ang nakalipas na hindi ko nasilayan ang mahal kong asawa. Mas pinili ni Celine na manatili sa ibang bansa habang pinag-aaralan nitong pagpapatakbo ng malaking kumpanya at ngayon ang pagbabalik nito. Nagpatawag din ito ng conference meeting na siyang kinasabikan ko. Dahil isa ako sa makakasama sa conference na yon. Business partner yata ako ng mga Rivas noon pa at siya kung alam na ito ng asawa ko. Lagi naman akong handa na makita ang asawa ko, siya lang naman ang hindi. Napaiwas ako ng tingin. Hanggang ngayon, dala-dala kong pagtatampo sa asawa. Hindi ko lubos maisip na kaya ko nitong tiisin. Pero naintindihan ko naman ito. Malaking iniwang responsibility dito. Kung tutuusin, kayang-kaya ko itong tulungan. Pero naisip ko rin na baka gusto nitong patunayan sa sarili na karapat dapat itong mamahalan ng malaking kumpanya. Hanggang ngayon kasi wala akong balita kay Romeo kung nasa na ba ito. Kahit na ipahanap ko ito sa investigator, hindi ito mahanap. Mukhang sinadya ng kaibigan ko na wag talaga itong mahanap. Malay mo sa pagkakataong ito, kausapin ka na niya. Sana nga. Kumusta na kayang kaibigan natin? Ramdam kong kalungkutan nito. Sana okay lang siya. Bumitaw ako ng buntong hininga. Magpapakita din yun. Rivas Company. Kanina pa kumakabog ang dibdib ko habang nakaupo. Nandun na halos lahat ng tao sa loob ng conference room. Pero wala pang asawa ko. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Kinakabahan, na-excite, naninervyos at natatakot. Natatakot at baka ibang Princess Celine ang makita ko sa nakalipas na 5 buwan. Huwag naman sana. Sobrang miss na miss ko na to. Sana lang talaga ako pa rin ang nasa puso ni Celine. Napaupo ko ng tuwid nang marinig ang malambing nitong tinig. Good morning everyone. Sabay-sabay kaming napatayo. Kaagad na umikot ang mga mata ko. Good morning, Miss Rivas. Pika ng mga kasama ko at ganun na lang ang pagkatulala ko nang makitang asawa. Para akong tanga na starstruck. Kumurap-kurap pa ako. Kung hindi ako siniko ni Jimmy, hindi pa ako uupo. Ako na lang pala talaga ang naiwang nakatayo. Mabuti na lang nakayuko pang asawa ko at may tinitingnan to sa mga papeles na nasa harapan nito. Nasa likuran nitong mga taong alam kong umaalalay sa asawa ko. Nandun din ang sekretary nito. Nahigit kong paghinga ko ng umangat ang paningin nito sa amin. Ngunit hindi sa akin nakatingin. Bro, mas lalong gumandang asawa mo. Ramdam kong pinamulahan ako ng mukha sa kilig na nararamdaman ko. Parang may sumundot. Sa tiyan ko pa ibaba sa harapan ko. Lihim ako napalunok na matitigan ang kagandahan nito, lalo ng pinkish nitong labi. Pinaiklian na rin sili ng buhok nito na abot na lang hanggang leeg na talaga namang bumagay sa bilugan nitong mukha. At dahil golden ang natural na buhok nito, nagmukha itong foreigner, ngunit kaagad din ako napahinto ng magsalita ito. Napakaseryoso at matigas ang bawat pagkakabigkas nito. Nakaramdam ako ng kalungkutan na mapagmasdan ng mga mata ni Celine. Wala na doon ang kahinaan nito, ang pagiging inosente nito. Napalitan ng kakaibang aura, malamig at walang kaimo-emosyon. Kumanga man ako at pawang English ang paraan ng pananalita nito, ngunit nandoon ang takot. Takot na baka nakalimutan na ako nito. Hindi naman ako magtataka kung bakit ang bilis itong matuto. Isa yata itong Rivas. Nasa dugo nitong pagiging magaling at matalino.
Pansin ko nga kung paano humangang mga kasamahan ko habang nagsasalitang asawa ko at pinapaliwanag nitong bagong project na sisimulan sa susunod na taon. Napayuko ako ng maramdaman ng sakit. Talagang hindi malang ito sumulyap sa akin. Ang lapit ko lang dito kung tutuusin. Nasa pinakagitna ito at nasa kanan ako nito. Pangatlong upuan. Pero mukhang hindi ako nito nakikita o sinasadya nito. Napakurap-kurap ako nang uminit ang mga mata ko. Wala na yata akong pag-asa. Masyado na kasing mataas ang asawa ko. Kung ikukumpara ko dito, napakababa ko lang. Can you say something, Mr. C? Tanong ng kanang kamay ng asawa ko na nasa likuran lang nito. At dahil nasa tapat ko ng upuan ng lalaki, kitang-kita kong kislap sa mga mata nito habang nakatitig sa asawa ko. Mas mayaman pa naman ito sa karamihang nandito sa loob ng conference room. Kahit sa akin, nilingon kong asawa, ngunit nakayuko nito at nakatutok sa papel na nasa harapan nito. Ibang-iba ng asawa ko, parang wala nitong pakialam sa iba't mukhang kumpanya na lang ang iniisip nito. Kumusta na kayang anak namin? Sana naman hindi nito napapabayaan. Well, I agree. I'm speechless. Nangingiti pa ito at punong-puno ng paghangang nakatitig sa asawa ko na mukhang walang pakialam. Lihim na kumuyom ang kamao ko. Sarap bangasan ang mukha ng gago. Umiiral na naman ang pagiging siloso mo. Sunod-sunod naman na nagsitangong karamihang naroon. Halos sinabot ng 2 oras ang meeting pero hindi man lang tumingin ang asawa ko sa akin. Madalas magsalita ang kanang kamay nito at nakikinig lang ang asawa ko. Nakatitig lang to sa screen kung saan pinapakita ang mga plans para sa bagong project. Wala na akong maintindihan at sakit na lang ng nararamdaman kong ng mga oras na yon. Namuo ang hinanakit ko para sa asawa. Nagbago na nga to. Imposible naman na hindi ako nito napansin. Hanggang sa masigabong palakpak ang narinig ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.